Kumislot si Sabrina nang may kamay na pumisil sa bewang niya. Pagpihit niya sa kanyang kaliway na mataan niya sa Tristan. Hila-hila ang kabayong ginamit nito. Basang-basa ito ng pawis at amoy dugo ng baka. Itinulak niya ito palayo sa kanya. Malinis na ang kamay nito pero dumikit pa rin ang amoy ng dugo sa katawan nito. "Maligo ka na nga, ang lansa ng amoy mo." Nangingiming sabi niya. In fairness, kahit amoy malansa ito at pawisan ay malakas pa rin ang dating nito sa kanya. "May utang ka sa akin?" Nakangiting sabi nito. "Anong utang?" Maang niya. "Kailangan mong ibigay sa akin ang sweldo ng veterinarya ninyo dahil akong gumawa sa trabaho niya. Pero hindi pera ang kailangan ko at gusto ko itong i-claim ngayon." Anito. Kung tutusin nga naman ay hindi biro ang magpaanak sa malaking hayop katulad ng baka pero maayos nitong nagawa ang trabaho. "Ano naman ang bayad na gusto mo?" Pagkuhan ay tanong niya. "Kiss on the lips. Give me a passionate kiss. Gawin mo sa loob ng 1 minuto." "What?" Bulalas niya. "Paano kung ayaw ko? Ikaw ang maglilinis ng dumi ng baka at dugo. So order." Maotoridad na sabi nito. Nag-init ang bunbunan niya. Para sa effort nitong magpaanak ng injured na inahing baka, ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa batok nito saka siya tumingkayad at ibinigay ang halik na hinihingi nito. Hindi niya alam kung paano ang passionate kiss na sinasabi nito. Basta kumilos sa mga labi niya at nilasap ang mainit nitong bibig. He's a good kisser. Hiyaw ng isip niya. Pumuslit siya ng hininga. Masyadong matagal ang 1 minuto. Pakiramdam niya'y dinadaya na siya ni Tristan. Humugot siya ng lakas saka ito itinulak. Pinakawalan naman siya nito. "May 10 seconds pa," sabi nito. "Lunukin mo na lang ang 10 seconds mo. Maligo ka na. Ang lansa mo." Aniya sa kanya ito iniwan. "Hey honey, you wanna ride with me? I have a horse." Pasigaw na sabi nito. "Mga bayo ka mag-isa mo." Lakad takbo na ang ginagawa ni Sabrina pero naabutan pa rin siya ni Tristan habang nakasakay ito sa kabayo. "Bakit ba ang bilis uminit ng ulo mo? Ang aga-aga nagsusuplada ka." Anito habang sinasabayan siya. Hindi siya umimik. Hindi niya ito pinapansin. Tumakbo na siya para maunahan niya ito. Pagdating sa bahay niya ay dumiretso siya sa kanyang banyo at naligo. Naglock siya ng pinto. Mamaya ay kumakatok na si Tristan. "Honey, open the door please." Sigaw nito. "Maghintay ka." Sagot niya. "Come on." Binalot niya ng tuwalya ang hubad niyang katawan sa kanya binuksan ng pinto. Nagulat siya dahil hubot-hubad na ang kanyang asawa. Iniwasan niya ito ng tingin sa kanya nilagpasan. Tagli naman itong pumasok sa banyo. Naalala niyang wala itong tuwalya at malawang walang maisusuot na damit. Pumasok siya sa laundry room at kinuha ang nilaban nitong damit na suot nito kahapon. Natuyo na iyon, maging ang underwear nito. Pagbalik niya sa kwarto ay nakalabas na ng banyo si Tristan. Komportable talaga itong magbandera ng kuhubaran. Hinagisan niya ito ng tuwalya. "Paplansyahin ko lang ang damit mo at pantalon para hindi ka habulin ng plancha. Baka isipin ni Lola Marcela ay pinababayaan kita." Litanya niya. "How sweet. Mabutit nakuha mo pang isipin yan." Simpatikong sabi nito. Hindi na siya umimik. Una na niyang pinasadahan ng plancha ang damit nito bago ang sa kanya. Nang sa gayon ay hindi pa kalat-kalat ang nakatutuksong katawan nito sa paligid niya. "Kakain muna ako. Ikaw, nag-breakfast ka na ba?" Anito. "Kumain na ako ng pandesal at sopas." Tugon niya. "Kailangan mo rin kumain ng kanin. May niluto akong fried rice at pinainit ko ang paborito mong hotdog." Talagang tinigasan nito ang pagbigkas sa hotdog. "Sa opisina na ako kakain. So magbabaon ka? Ihahanda ko ang babaunin mo." "Bahala ka." "Okay." Lumabas na ito.
Inabutan ng tanghali si Sabrina sa pabrika dahil sa emergency meeting kasama ng mga opisyales ng production department. Nagkaroon kasi ng biglaang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing materyales na ginagamit sa canning and packaging ng mga produkto. Otomatiko ring magtataas sila ng price sa bawat produkto. Isa din sa problema nila ay ang pagkakasakit ng mga baka at baboy. Nag-hire na rin siya ng isa pang veterinarian para maasikaso ng maayos ang mga hayop sa farm. Mabuti na lang dumating ang mami niya sa pabrika at nag-monitor sa operasyon ng kumpanya. Inabutan siya nito sa production facility. Iha, I thought you're in your office. Nag-lunch ka na ba? Wika ng kanyang ina. Not yet, Mom. I need to check the production. Tugon niya habang pinagmamasdan ng mga nakahilerang lata ng corned beef. Late na. Huwag kang masyadong magpakasubsob sa trabaho. Alagaan mo ang kalusugan mo. Next week ay aalis na kami ng daddy mo papuntang Spain para dalawin ang lolo mo. Susubukan namin kumbinsin siya na sumama sa amin dito. That's a good idea, Mom. Don't worry. I'll take care of our company. Aniya. Kumusta naman si Tristan? Ang sabi ng lola niya, hindi raw kayo nagsasama madalas sa iisang bahay. Bakit? Ayaw mo bang tumira sa bahay niya? Usisa nito pagkuwan. Mahirapan akong kumilos kapag nagstay ako sa bahay ni Tristan. Marami akong adjustment na gagawin dahil nasanay na akong nag-opisina sa bahay ko. Nagkasundo naman kami na may schedule ang pagstay ko sa bahay niya at pagstay niya sa bahay ko. Ano ba yan? Hanggang kailan kayo masasanay na magkasama sa iisang bubong? Kasal na kayo. Litanya ng ginang. Siya nga pala, mamayang gabi, doon tayo magdi-dinner sa bahay ni Madam Marcela. Nakapag-oo na ako at malamang nasabihan na rin niya si Tristan. Kailangan niyong pumunta. Siguradong magpapaluto ang lola niyo ng maraming pagkain. Sige po, tugon na lang niya. Pagkuhan ay sabay na silang lumabas ng mami niya. Sinamahan naman siya nitong kumain sa isang restaurant. 3:00 na ng hapon nakabalik si Sabrina sa kanyang opisina. Nagulat siya nang madatnan niya si Tristan na prenteng nakaupo sa kanyang swivel chair at nagbabasa ng magazine. Parang wala itong problema. Pareho halos ang mga produkto ng kumpanya nila at malamang apektado rin ang business nito sa pagtaas ng mga materyales sa canning at packaging ng mga processed food. Halos hindi na siya makapagpahinga sa kakaisip kung paano mapapabuti ang daloy ng negosyo. Samantalang si Tristan ay parang walang pakialam. Parang wala itong problema. Ang sarap naman ng buhay mo. Hindi ka ba naalarma sa nangyayari sa ekonomiya ng bansa? Sabi niya sa kanyang asawa. Ibinaba nito ang binabasa sa kadiretsyong tumingin sa kanya. That was a common issue. Hindi natin kailangang maapektuhan dahil ang mga produkto natin, kahit magtaas ang presyo ay bibilhin pa rin ng mga tao dahil ito ay kasama sa pangunahing pangangailangan. Ang kailangan lang natin ay adjustment at makisabay sa agos ng ekonomiya. Sabi nito, hindi lang iyon ang problema natin. Nakakasakit ang mga hayop, partikular na ang mga baka at baboy na siyang pangunahing sangkap sa mga produkto natin. Apektado rin ang kumpanya mo dahil kami ang nagsusupply ng meat products sa inyo. We need to cooperate with each other, Tristan. I need your effort. Aniya. Tumayo si Tristan saka siya pinaupo sa kanyang swivel chair. Umupo ito sa katapat niyang silya. I can help you to monitor the animals. Nagtalaga na ako ng bagong opisyalis na siguradong maayos na mamomonitor ang daloy ng negosyo. Ayaw kong magstay lang sa opisina. Kahit papaano ay lumalakas na ulit ang market ng kumpanya at dumadami ang mga investors. Gusto ko munang mag-focus sa production at sa mismong source of meat na kailangan namin. Sabi nito. So, anong gagawin mo? Aniya. Napansin ko na kulang ang veterinarian mo sa rancho. I can voluntarily work there and monitor the health of the animals. You're not a veterinarian. Just focus on your business. Giit niya.
umismid sa Tristan. Wala ka lang kasing tiwala sa kakayahan ko. Basta, tutulong ako sa rancho kapag may time ako. Anyway, doon tayo magdi-dinner mamaya sa family house namin. Pagbibigyan natin ang hiling ni Lola. Anito, alam ko, sinabihan na ako ni Mommy. Binuksan niya ang kanyang laptop. Good. So, anong gusto mong merienda? Lalabas ako para bumili. Anito pagkuwan. Bahala ka na. Marami pa akong gagawin. Sagot niya habang nagtitipa sa keyboard. Tumayo na si Tristan at walang imik na lumabas. May isang oras nang nakalipas magmula nang umalis si Tristan. Kumakalam na ang sikmura ni Sabrina. Tatawagan na sana niya ang sekretary niya para ibili siya ng merienda pero biglang dumating si Tristan. May dala itong kahon ng pizza pie. Sakto ang napili nitong merienda. Yun talaga ang unang pumasok sa isip niya. Sorry, natagalan ako. Tumaan pa kasi ako sa office. Sabi ni Tristan. Sumunod na siya rito sa lobby kung saan ito dinala ang merienda. May dala din itong 2 pineapple juice in can at 2 bottled water. Umupo siya sa sofa at binuksan ang kahon ng pizza. Susubo na sana siya nang biglang umupo sa tabi niya si Tristan. Dumaiti ang mga balikat nila. Kumuha din ito ng isang hiwa ng pizza saka siya inakbayan. Sa bahay mo pa rin ako matutulog mamaya. Sabi nito saka sumubo ng pizza. Hindi makapag-concentrate si Sabrina sa pagkain dahil humihimas ang kamay ni Tristan sa makinis niyang braso. Pasalamat ito at mag-asawa sila. Kung hindi ay kinagat na niya ang kamay nito. Magdala ka ng damit mo. Aniya. Oo, kukuha ko ng damit mamaya sa bahay. Pinapakaramdaman lang niya ito. Pinababayaan niya ito nang amuyin nito ang leeg niya. Alas 7 na ng gabi nang nakarating sina Sabrina at Tristan sa family house ng mga Gutierrez. Nauna na roon ang parents niya. Nakahanda na rin ang mga pagkain na pinaluto ni Lola Marcela. Dumaan pa kasi sila sa bahay ni Tristan at kumuha ng mga damit nito. Ang daming pagkaing nakahain sa mahabang lamesa. May silbidorang nag-aasikaso sa kanila. Katabi ni Sabrina si Celia sa Tristan habang kaharap nila ang parents niya. Nag-iisa naman si Lola Marcela sa dulo ng lamesa. Kumusta ang daloy ng business mo, Tristan? Mukhang lumalakas na ulit ang market ng mga produkto nyo. Tanong ng daddy ni Sabrina kay Tristan. Still in progress naman. Dad. Nagdagdag kasi ako ng marketing officer. Sagot naman ito. Mabuti naman kung ganoon. Anang Ginoo. Siya nga pala, Tristan. Wala bang balak ang kapatid mo na umuwi para naman matulungan ka? Ni hindi siya pumunta sa kasal mo. Kumusta na ba si Troy? Pagkuwan ay usisa ng mami niya sa kanyang asawa. Napansin ni Sabrina ang pagkabalisa ni Tristan. Okay naman po siya. Busy kasi siya sa career niya. Sagot ni Tristan. Hindi ko pa na-meet ng personal si Troy. Pero syempre kakambal mo siya kaya parang nakita ko na rin siya. Ani ni Marion. Hindi nakaimik si Tristan nang biglang umapila si Lola Marcela. Ay, don't expect good news from Troy. Marion, napakasutil ng apo ko na yun. Malayong malayo siya kay Tristan. Kahit kambal sila, ni isa sa pag-uugali ay wala silang pagkakatulad. Nagmana ng katigasan ng ulo si Troy sa lolo niya. Sabi ng matanda, against kay Troy. Tumawa lang si Marion. Napansin ni Sabrina ang pananahimik ni Tristan. Hindi din niya masisi si Lola Marcela kung magkinanakit ito sa isang apo nito. Halos ito at si Tristan lang kasi ang tumataguyod para sa kumpanya. Kahit pa hindi nakikinabang si Troy sa pera, responsibilidad pa rin itong tumulong bilang kasapi ng pamilya. Baka hindi lang talaga interesado si Troy sa business. We can't please him. Komento naman ng daddy niya. Kumibit balikat lang si Lola Marcela.
Kumusta naman ang pagsasama niyo bilang mag-asawa? Sabrina, Tristan. Pagkuhan ay tanong nito sa kanila ni Tristan. Sinipat niya si Tristan. Tahimik lang itong kumakain. Okay naman po, Lola. Tugon niya. Ganun ba? Magkakaroon na ba kami ng apo sa tuhod? Pilyong tanong ng matanda. Otomatikong nagkatinginan sila ni Tristan. Nahihiya siyang sumagot. Sinuko niya ang kanyang asawa. Gusto ko na rin sanang magkaanak, Lola. Kaso ayaw pa ni Sabrina. Walang gatol na sagot ni Tristan. Binato niya ito ng mahiyap na tingin. Abay, bakit naman, Sabrina? Sayang ang panahon, iha. Reklamo ng matanda. Oo nga naman, anak. Sabik na kami ng daddy mo na magkaapo. Gatong naman ang mommy niya. Naging uneasy siya. Pasimpleng kinurot niya ang hita ni Tristan. Pumiksi ito at dagling hinuli ang kamay niya na nangurot sa hita nito. Pilit ang ngiti niya habang pinag-iisipan ng kanyang sagot. Kuwan, sa ngayon kasi marami pang problema sa kumpanya. Kailangan muna namin mag-focus sa business. 25 years old pa lang naman ako. Mga after 3 years siguro, pwede na ako magbuntis. Ang tagal naman ng 3 taon. Reklamo ni Lola Marcela. Okay lang naman kahit magbuntis ka kaagad, anak. Narito naman kami ng daddy mo para alalayan ka sa kumpanya. At nariyan din si Tristan para tumulong. Ani ni Marion. Magmadali kayo, anak. Baka sa sobrang busy mo ay mawala na ng gana si Tristan. Sabi naman ng daddy niya. Masyado po kasing conservative si Sabrina. Ayaw nga niya na hinahalikan ko siya. Sumbong naman ni Tristan na siyang tuluyang nagpainit sa ulo niya. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Ano ka ba naman, anak? Asawa mo na si Tristan. Dapat ay maging responsable ka. Alam mo naman ang pangangailangan ng asawa mo. Huwag kang masyadong mailap sa kanya. Sermon sa kanya ng mommy niya. Salip ng mga tuwiran ay natigagal si Sabrina nang maramdaman niya ang kamay ni Tristan na humahaplos sa kanyang tiyan. Bigla siyang pinagsikipan ng dibdib. Pakiramdam niya isasabog siya sa katitimpi ng init na binubuhay nito sa kanyang kaibuturan. Napakapit siya sa hita ni Tristan. Excuse us, magbabanyo lang ako. Pagkuhan ay apela niya. 10:00 na ng gabi nakauwi sina Sabrina at Tristan sa bahay niya dahil nagyaya pa si Lola Marcela na uminom ng wine. 63 years old na si Lola Marcela pero mukha lang itong 40 anyo sa itsura nito. Maganda pa rin ito at malusog. Parang kaedad lang ito ng mommy niya. Pumasok kaagad sa banyo si Sabrina at nag-hot bath. Nailak niya ang pinto kaya katok ng katok si Tristan. Honey, open the door please. Bakit ka ba naglalak ng pinto? Sabi nito habang kinakalampag ang pinto. Hindi niya pinansin ang kanyang asawa. Nagbanlaw na siya at tinuyo ng tuwalya ang kanyang katawan. Pagkuhan ay nagsuot siya ng roba at binalot ng tuwalya ang kanyang buhok. Paglabas niya ay namataan niya si Tristan na nakaluklok sa sulok ng kama habang walang anumang saplot sa katawan. Kapag ganoong nakikita niya itong nakahubad ay para siyang dinadapuan ng lagnat at hika dahil biglang sumisikip ang dibdib niya. Hindi naman siya ganoon noong unang beses na nagkasama sila sa araw ng honeymoon. Habang tumatagal ay tila hinahanap-hanap na niya ang presensya ni Tristan. Bumuntong hininga siya. Nagpatuloy na lamang siya sa pagpapatuyo ng buhok niya. Pagkatapos ay humiga na siya sa kama. Hawak niya ang kanyang touchscreen na cellphone saka nagbabad sa Facebook. Marami ng update ang mga kaibigan niya pero siya ay last year pa ata siya huling nag-update ng profile picture niya. Wala siyang update sa kanyang status. Hindi niya na-i-update ang status niya at lalong hindi siya nag-post tungkol sa kasal niya. Kaya malamang hindi pa alam ng mga college friends niya na ikinasal na siya. Tanging ang best friend niyang si Ina ang sinabihan niya na ikakasal na siya. Hindi
Hindi lang nakapunta sa kasal niya si Ina dahil nataong nasa Hong Kong ito kasama ang pamilya nito. Halos 1 oras sa loob ng banyo sa Tristan bago ito lumabas na tanging tuwalya ang nakabalot sa ibabang bahagi ng katawan nito. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya itong nagsuot ng underwear. Nakalimutan na naman niyang palitan ng kama niya ng mas malaki. Maya-maya ay humiga na sa tabi niya si Tristan. Wala siyang choice kundi ang magtiyaga sa maliit na espasyong natitira para sa kanya. Halos sakupin na ng katawan ni Tristan ang kama kaya kung magbibigay pa siya ng space sa gitna ay mahuhulog na siya. Pumihit siya patalikod kay Tristan. Nagulat siya nang dumikit pa sa kanya ang kanyang asawa at nangunyapit ang kamay nito sa bewang niya. Nag-init ang pakiramdam niya nang isubsob nito ang mukha nito sa kanyang batok. Hindi siya makagalaw. Hawak pa rin niya ang kanyang cellphone at nagbabasa ng mga status ng Facebook friend niya. "Matulog ka na," sabi nito. Gumalaw siya. "Pwede ba? Huwag kang dumikit sa akin. Para akong nasasakal." Reklamo niya. Hindi siya nito sinunod. Hindi siya nakatiis. Pumiksi siya, saka ito itinulak. Napilitan itong dumistansya sa kanya. "What the? Ano bang problema mo?" Angal nito. Pumihit siya paharap dito. "Hindi ako makatulog dahil ang sikip." Aniya. "Alam mo, ikaw lang ang babaeng ayaw magpayakap sa akin, samantalang asawa mo naman ako." Anito. "Ang laki mo kasi, tapos isisiksik mo pa ang katawan mo sa akin." "Dami mong arte." Tumihaya ito at ginawa na lamang una ng mga braso nito. Naalala niya bigla ang napapansin niyang kabaitan ni Tristan sa harap ng parents niya at kay Lola Marcela. Para itong maamong tupa, pero pagdating sa kanya, daig pa ang malanding lobo. "Pansin ko, ang gentle mo kapag kaharap mo ang parents ko at si Lola Marcela. Kahit sa ibang tao, para kang inosente at hindi makabasag pinggan. Katulad nung una tayong nagkakilala." Sabi niya. Sinipat siya nito. "Of course, I have hidden behavior that exclusively for my wife." Nakangiting sabi nito. Bumugas siya ng hangin. Pagkuhan ay naibalik niya ang tingin sa kanyang cellphone. May friend siyang nag-message sa kanya sa messenger. Nang buksan niya ang mensahe ay nasurpresa siya nang malamang si Gabriel Sarmiento ang sender. Si Gabriel ang pinsan ni Ina na kaklase niya noong high school at schoolmate niya noong college. First crush niya si Gab. Simula high school sila hanggang college pero nakaranas siya ng first heartbreak kay Gab noong nalaman niya na may girlfriend na ito. Civil engineer na si Gab noong huling nakarinig siya ng balita tungkol dito pero wala siyang nabalitaang ikinasal na ito. "How are you, Sabrina?" "I'm fine. How about you?" "I'm fine too. Busy ka na ata sa business mo kaya bihira ka nang mag-online." Hindi niya muna ito sinagot. Nag-explore siya sa profile nito. Nakalagay sa status nito na single pa ito. Malamang hindi nito alam na ikinasal na siya. Kumislot si Sabrina nang biglang nag-open ng video call si Gab. Napatingin siya kay Tristan. Nakapikit na ito. Nai-cancel niya ang tawag ni Gab. Dagli siyang nag-log out. "Ano bang ginagawa mo? Matulog ka na," sabi sa kanya ni Tristan. Hindi siya kumibo. Tumalikod na lamang siya rito at pumikit. Sa mga sumunod na linggo ay naging abala pa si Sabrina sa trabaho dahil sunod-sunod ang problema ng kumpanya. Nakahinga siya ng maluwang nang maging busy din si Tristan. Itinuloy pa rin ito ang plano na tumulong sa pag-aalaga ng mga hayop sa farm nila. Pinalagpas niya ang 2 weekend na hindi siya natulog sa bahay nito. Palagi rin naman itong wala dahil madalas ay may dinadaluhan itong meeting at seminar sa Maynila. Napapadalas din ang pag-chat sa kanya ni Gab at nabanggit nitong minsan ang tungkol sa high school alumni party. Nabanggit din ni Ina ang tungkol doon at pinilit siyang pumunta. Gaganapin ang party sa December 28 sa isang private resort sa Calamba. Busy pa naman sila sa buwang iyon, lalo't maraming okasyon.
Hindi pa siya pumunta kahit minsan sa mga nagdaang alumni ng paaralan nila. Pupunta rin daw si Ina. Pagkatapos ng tanghalian ay nagdesisyon si Sabrina na magpakonsulta sa OB-GYN dahil sa irregular menstruation niya. Nagdesisyon din siya na mag-take muna ng birth control pills. Binigyan naman siya ng OB-GYN ng good quality control pills. Ayaw pa niyang mabuntis kaya kailangan niya ng control dahil minsan ay hindi gumagamit ng proteksyon sa Tristan. May nakita siyang isang kahon ng trust condom sa gamit nito pero hindi naman ito ginagamit. Patago siya nagte-take ng pills. Baka magsumbong ito sa parents niya at kay Lola Marcela. Alas 8 na ng gabi, nakauwi ng bahay si Sabrina dahil naglibot pa siya sa pabrika. Nag-uwi siya ng ilang lata ng corned beef. Bumili na din siya ng gulay. Hindi siya sigurado kung uuwi sa bahay niya sa Tristan kaya corned beef lang ang niluto niya na nilagyan niya ng itlog. Kung kailan kakain na siya ay saka naman may bumusin ng sasakyan sa tapat ng bahay niya. Kahit nasa loob ng farmland ang private property niya ay naglagay siya ng bakod at nasa loob ng bakuran nakaparada ang kanyang kotse. Lumabas siya at pinagbuksan ng gate sa Tristan. Lulan ng bughaw nitong sports car. Dagli itong humarurot papasok. Isinara kaagad niya ang gate. Hindi na niya ito hinintay na makababa. Nagpatiuna na siyang pumasok sa kabahayan at itinuloy ang kanyang paghahapunan. Diretso naman ang pasok na Tristan sa komedor at naabutan siya nitong kumakain. Ngayon ka palang kakain? Past 8 na. Sabi nito, seryoso. Mukha itong pagod at nakabukas na ang butones ng puting polo nito. Kararating ko lang. Dumaan kasi ako sa pabrika bago umuwi. Aniya. Wala ka sa opisina mo kaninang after lunch. Saan ka nagpunta? Usisa nito. May pinuntahan lang ako. Sagot niya. Hindi niya sinabing nagpakonsulta siya sa OB-GYN. Saan ka pumunta? Bakit hindi alam ng sekretary mo kung nasaan ka? Usig nito. Pribadong lakad ko yun at hindi related sa kumpanya kaya hindi na kailangang malaman ng sekretary. Even me? Tanong nito sa matigas na tinig. Hindi niya ito sinagot. Matiim na tiningnan lang niya sa Tristan. Tiningnan naman ito ang kinakain niya. Corned beef na naman ang ulam mo? Dapat ikaw na lang ang naging model at endorser ng produkto nating corned beef. May sarkasmong sabi nito. Nasa himig at mood ni Tristan ang pagod nito kaya halata ang iritasyon. Mukhang mainit ang ulo ng kanyang asawa. Pumasok ka na lang sa kwarto at magpahinga. Don't mind me. Hindi ko ikamamatay kaagad ang pagkain palagi ng corned beef. Mataray na tugon niya. Hindi na ito kumibo. Malalaki ang hakbang nitong iniwan siya. Pagpasok ni Sabrina sa kwarto ay naabutan niya si Tristan na nakailata na sa kama at humihilik. Hindi man lang ito nakapagbihis kahit magtanggal ng sapatos. Marahil ay sa sobrang pagod kaya kaagad itong nakatulog. Nag-shower na muna siya. Pagkatapos ay maingat niyang hinubad ang sapatos ng kanyang asawa. Hinubad din niya ang polo nito at pantalon. Napakaliit na lang na espasyo sa kama ang natina para sa kanya. Inaantok na rin siya kaya isiniksik niya ang katawan sa tabi ni Tristan. Maya-maya ay pumihit ito parap sa kanya at dagling sumampa mabigat nitong braso sa puso niya. Marahan tiningnan niya ang mukha nito. Ang amo ng mukha nito at malayong malayo sa kapilyuhan nito kapag gising. Noong nasa bukabularyo pa niya ang pakikipagrelasyon, simple lang ang lalaking gusto niya. Kahit hindi masyadong gwapo basta may paninindigan at seryoso sa buhay. Katulad ni Gabriel. Hindi nagbago ang ugali ni Gab since high school at kahit noong college sila. Kaya hindi siya magtataka bakit ang daming babaeng nagkagusto kay Gab. Kahit hindi ito kasing hunk at gwapo ng iba. Malayong malayo ang pisikal nitong katangian kay Tristan na pwede nang ipantapat sa mga hunk model at artista. Gab was an ideal man for her. He was kind and a simple guy.